Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer mula December na pala 'to. December 8 to 14, 2024. Pwedeng nangyayari na 'to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na, huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mag-pick up pong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising Sign. Kasi baka alin man sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang tatamaan ng reading natin ay babaeng may asawa. Boyfriend. Hindi siya kasal. Pwedeng nagli-live-in, pero walang anak. Hindi kasal. Basta in a relationship siya. Pero hindi kasal, walang anak. Yun na lang. Yung 3 of Swords natin ang galing dito. Yung pain ang galing dito sa financial issues. At ito, nagpapakatatag. So, sino yung tatamaan ng reading na to? Sinong babae? Kaya lang, baka may lumabas na lalaki dito. Kung ito naman. Paano ko i-describe to? Palatandaan, partner na lang. Yung partner niya ganito. Partner ng Cancer. O ito yung partner ng partner ng Cancer. Paano kung lalaki yung nanonood? O ito yung person niya. Okay? So ito yung partner ng Cancer. Regardless kung sino siya sa kwento. O pwedeng kakilala nyo to. Malapit sa inyo. Pwede rin naman. So, yung clue natin pwedeng tumama sa person nyo o sa kakilala nyo. Virgo, Pisces, Aquarius, Capricorn. Ngayon, mahaba pa yung oras. Ba tayo ulit? Ano to? This. Four of Wands. King of Wands. Knight of Pentacles. So, work. May kailangan to sa work. So, sabihin natin lalaki. Yung tatamaan ng reading na to. Wala siyang work ngayon. Kung mag-a-apply, di baka palawin siya. Magka-work. Ngayon, ibang case, sabihin natin itong King of Wands ay boss. Parang surprise to eh. Surprise. Either siya yung surprise o siya yung masa-surprise sa workplace niya.
Ibang case. May iba pa ba? Pangalawang senaryo na tayo. May pangatlo pa ba? Tama na yan. So, to, pwedeng kayo mismo, person nyo, boss, basta lalaki, someone na malapit sa inyo. Taurus. Virgo na. Nandito mga earth sign. Meron. So, walang ibang detalye, kundi sila lang. Eh, di gawin na natin energy. Hindi to tao. Kundi energy. Ano meron sa week na to? Oh. Ang pagbabasehan natin ay energy. So, sa week na to, ano ba pag Taurus? Earth sign, magiging work-oriented person o busy. Magiging busy ang iba sa inyo. Priority ang work. Workaholic. Logical. Health conscious. Brethren. Health or wealth conscious. Ano pa ba pag ano? Yun yung earth sign, di ba? Paano pag Taurus? Medyo stubborn. Saan natin na magiging medyo stubborn. Yung iba, ayaw ng change. Hindi open sa new information, new knowledge. Traditional. May pagka-traditional. Mahilig sa mga magagandang gamit. May pagka-possessive. Dalawa lang pwedeng mangyari dito sa Taurus. Either magiging barat o maluho. Alin man dyan. Family-oriented people naman. When. Kasi itong dalawa, may pagka-feminine. So, expect natin na yung energy ng iba sa inyo ay baka maging ang tawag doon? Female o feminine energy in a way na pagka-introvert, meticulous, shy type, passive, romantic, loving, caring. Na may isip ito na, dito na tayo sa Virgo. Kasi ano to work, he serve
Work and service, healing. Bilang sa healing. So, naisip ko ay nurse, doktor. Ito pag Virgo. Provide siya ng service eh. Analytical, siguro. Analytical, methodical, logical. Sabagay, logic rin naman to. Wala na akong maisip. Ano ba yan? Ano pa ba pag Virgo? May ano eh, tawag dito. Mahilig siya maglinis. Palaisip. O baka makailigan ng iba sa inyo ang exercise. O pagda-diet. Pag-alaga ng pet. Parang gusto nyo organized lahat-lahat. May order. Para kayo may OCD. Example lang yan. Lahat naka-organize. Malinis. Ayaw nyo ng magulo. Basta gusto nyo may silbi kayo sa week na to. Saka ano eh, itong dalawa. Yung kilos nila, slowly but surely, calculative. Wala nang isip. Anyways, nervyoso siguro. Asahan natin medyo nervyoso yung iba sa inyo. Sa presence ng Mercury dito. Ito kasi Venus eh. Ito Mercury. Mahilig sa trivia. At medyo studious. Mahilig sa math. Measurement. So, kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo, na kaya nyo, o ganyan. Anyways, punta tayo dito sa uli. Ito pang masasabi dito. Yung slowly but surely, ito na yung sinasabi ko. Ayan. Race. Pace of a race. Innocence. Mahirap na combination. Walang dating. Wala kayong experience kasi dito, innocence eh. Ito slowly but surely. So, ang dating sa akin, hindi nyo kailangan makisabay sa ibang tao. Sundin nyo lang yung sa tingin nyo ay tama. Gawin nyo lang ang gusto nyo. Hindi nyo kailangan magmadali.
Hindi nyo kailangang i-level up yung sarili nyo base sa nasa paligid nyo o kakilala nyo. Hindi nyo sila kailangan gayahin. Dahil may kanya-kanya naman tayong purpose, mission. Kung bakit tayo nabuhay dito sa mundo. Hindi tayo pare-pareho. So, gawin nyo lang kung ano ang sa tingin nyo ay tama. Hindi kayo kailangan magmadali para makahabol sa ibang tao, sa kung anong meron sila. So, again, hindi nyo kailangan silang gayahin. Yan yung dating sa akin eh. Parang may emphasize tong innocence. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.